At yan po ang aming segment na ang Pangulo Ko. Bahagi po ito ng advokasya ng UNTV sa pamamagitan ng programang ito na may layuning makatulong sa publiko na makapamili ng mga susunod na leader ng ating bansa. Maganda kami mga poll watchers ng bayan. Ako po si Atty. George Owen Garcia. At ako naman si Jose Castigador Jr. or Jocas for short, and you're watching Political Watch! At doon po sa Spratlys, malalaki ang mga isla. May mga gusali pa. Patuloy na lumalalim at lumalawak ang problemang dulot ng reclamation activities na ito ng China sa tensyon na nagaganap sa parting ito ng ating teritoryo. Mababawi pa ba natin ang mga islang dati naman ay maliwanag na nasa atin? Ngayong gabi, Prof. George, ay kasama natin ang dalawang eksperto na ating mga panauhing ngayong gabi na tutukan ang isyong ito at I will have the honor, of course, to introduce them. Prof. George, with us this evening is a graduate of the United States Naval Academy in Annapolis, Maryland, dating Navy Captain or Full Colonel sa Philippine Army, dating Postmaster General, dating National Security Advisor, and for so many terms, naging Congressman representing the 2nd District of Parañaque. Walang iba kundi si Congressman Roilo or Romblon Iloilo Goles. Good evening, sir. Mayang gabi sa inyo. Mayang gabi, Jocas, saka Atty. George. Magandang gabi sa inyo. And of course, with him tonight, Prof. George, is another expert. Siya po ay graduate of the UP College of Law. He holds a master's degree on maritime affairs and a doctoral degree on the study of law, if I'm not mistaken, Professor. Ano? Siya po ang director of the UP for Maritime Affairs and the Law of the Sea. Walang iba kundi si Dr. and Professor J. Patumbakal. Good evening, Professor. Good evening. Good evening. And welcome back once again sa always good ating to be back. Political Watch. Ako dito, Jo, ang una ko nang tatanungin si Congressman Goles. Kasi, siyempre, madami ng talakaya, madaming lumalabas ng mga pictures, mga imahe. Gaano na po ba talaga kalapit ang Chinese military sa atin? Creeping na ba talaga? Talaga bang nasa knocking at our doors na? Ano na po ang update when it comes to yung mga pinapagawa nila na mga structures at the same time, yung kahit na para dito sa may bandang area ng Palawan, naandyan na po ba at may katotohanan po ba yun? Meron silang 7 reclamation going on, no? Sa 7 na yan, yung pinakamalaki, yung Fiery Cross Reef. Yes, sir. Pag ipagsama-sama mo yung 7, ang total as of the latest monitoring, mga 2,600 hectares na. Malaki. In fact, yung Fiery Cross Reef, ang area niyan is bigger than the original island sa loob ng Spratlys, yung Ito Aba. Ito Aba, yes. Hectares Yung or natural. acres? Hectares or acres? Hectares, okay. yeah. So, napakalaki. So, yun, yung Fiery Cross Reef at yung mga iba pa, yung 3 na sa loob ng ating bakuran, exclusive economic zone. Yes, sir. Sa laki niyan, papasok yung pwede mga malalaking mga building at papasok din yung pakita natin yung mga building, no? Ako. Yan, katulad niyan, no? At ang pinaka-dangerous yan, yung airstrip. Kasi pag natapos na yan, aabot ng mga 3,000 meters, 3 kilometers, kahit anong klaseng eroplano. Fighter jets, transport planes, ay pwede na parang magiging unsinkable aircraft carrier. In fact, mas mahaba pa. Mas mahaba. 3,000, imagine 3,000 Over meters. 10,000 feet. At pag nag-deploy sila dyan ng isang fighter jet, normally ang range yan is about mga 2,000 miles. No? Nautical So, miles. ang radius niya, 1,000 kasi babalik yan. Yung 1,000 radius na yan ay maaaring makover ang buong Pilipinas, ang buong Vietnam, ang buong Borneo. In fact, the entire South China Sea. Kaya yan tinatawag na control. At pag natapos yan, mamaya pag-usapan natin Yes, yung tinatawag na strategic triangle. Mamaya I'll elaborate on that. Congressman, is this more about the long-term defense and security needs of China as well as food and energy security and less about our claim to these areas? In other words, ito ba ay parang more of a challenge by China to U.S. military power? Yeah. Ito ang tinatawag na power play doon ng mga ano eh. Of course, may natural gas dyan, no? Doon sa may bandang atin, sa Reed Bank, yung malampayan natin.
Pero from more of strategic ito. In fact, sabi nga namin, nung nag-meeting kami sa Japan, andun yung mga strategies. I was fortunate to be part of it. Pinag-usapan namin yung tinatawag na security strategic triangle. Yung strategic triangle na yan, yung pinaka-northern point, ayan, yung northern point na yan, yung Paracels, buo na yan. Doon sa Woody Island, meron ng airstrip nila ron. Ang ongoing, yung Fiery Cross Reef and the other reefs na ganyan, kasama ang Mischief Reef, yung cluster na yan, yan yung pangalawang corner ng triangle. Nasa may ilalim. Yeah, sa may Yes, sir. ilalim. And eventually, yan din ang aming assessment. Ang ultimate target nila, yung third corner of the triangle, Scarborough. Yung Scarborough Shoal natin na napakalaki. Pag natapos yan, makukontrol nila yung buong South China Sea. And this is going to be a threat, a security threat, not only to the US, but other countries like Japan, Vietnam, Australia, of course, Philippines, South Korea, Taiwan. Makukontrol na. Yung, And for that matter, the whole world. Dahil a lot talking of about trade 3 passes. to 5 trillion dollars worth of trade, Trade, na yes. dumadaan dyan. Plus, of course, hindi lang yung trade, no? Yung pagpapatrol, yung freedom of navigation will be restricted. Kaya yan ang pinag-uusapan. In other words, Congressman, yung ating ikang pinaglalaban dito, ang ating mga claims, is just a small aspect of the entire controversy. Yes, yes. Pero small, pero pag nanalo tayo sa kaso, it will have a tectonic effect on the positioning of China. Yun ang gusto kong itanong, sir, muna, bago natin puntahan muli yung inyong pong na-point out Okay. kanina na triangle, kay Professor J. Ito ba labanan pa ito ng patandaan ng mapa? Kasi mukhang yun ang sinasabi. Sinasabi ng China, may mapa rin kami. Sabi naman natin, speaking through Justice Carpio, hindi. Meron tayong in possession na talagang sa mapa, kinikilala nga mismo ng China. But at the same time, kamusta naman yung status ng ating kaso sa International Tribunal? Mukhang magkakaroon na po ng oral argument nitong Hearings. Yes, sir. Ano po ba ang dapat na strategy ng Philippine government when it comes to that? Doon sa unang tanong, yung Yes, sir. kung labanan to ng mapa lamang, hindi. No? Kasi nga, kahit naman sa batas, at alam din ito ni Justice Carpio, in fact, it is one of his first slides. No? Pagdating sa legal na plane, no? Yung mga mapa actually is of less value. No? Dahil yan, parang ang mga maps inherently self-serving yan. Kaya kahit sa International Tribunal, mga previous cases, parang secondary yung value ng mapa. It becomes valuable only if it supports a particular position na mayroon namang ebidensya ng actual occupation, administration, actual exercise of authority. Kaya yun yung mas mahalaga actually. Kung meron ka nun, pwede mo nang suportahan yan ng additional na evidence tulad ng mapa to show kung gaano ka talaga katagal yung iyong pag-exercise nitong authority na to. So pagdating naman dito sa nangyayari sa South China Sea, no? At sa West Philippine Sea, ang ginagawa ng China ngayon ay pinipilit niyang ipakita na meron siya ng actual administration and control. Yun ang dinidevelop niya sa pamamagitan nitong mga ginagawa na to. Dahil wala siya noon mula pa noong before this decade actually, wala siya noon. Pero ngayon parang pinapakita niya na meron. So that plus yung sinasabi niyang historical evidence through their maps, yun yung ginagawa ang eventually pagsasamahin nila yan para palakasin yung kanilang legal position. But isn't it too obvious that they are just manufacturing sovereignty and of course making islands out of rocks, and therefore ibabaliwala out of water. Yes. Ibabaliwala din ito if at all ng International Tribunal. And therefore they cannot use it. Totoo yan. Actually, kaya nga pagdating sa legal, hindi yun yung, kumbaga, hindi yan nag-iisa na makakapagpanalo doon sa sitwasyon doon sa West Philippine Sea. Kailangan may kasabayan na actual yung mga moves natin sa reality. Kaya ganun ang ginagawa ng China. So parang pinagsasama niya na meron siyang mga practical na moves, mga moves gaya ng paggawa ng islands na pag-establish ng authority, habang parang binibuild up pa niya yung kanyang legal na positioning. Is this more about the possession being 90% of ownership? And isn't it also obvious na ito ay na pag-isipan na ng malalim ng China? They've thought
things through at alam nila na kahit matalo sila sa International Tribunal and even if world opinion would be against them rather, ika nga, damn the torpedoes. Damn the torpedoes, we don't care, basta hawak namin, kontrolado namin, bahala kayo sa buhay niyo. Tama rin yun. Kasi nga, possession is the key. Kahit naman ng Pilipinas, alam yan noong 1970s. Kaya nga, nauna tayo. Nauna tayo mag-possession eh. Kaya maganda yung legal positioning natin from the 1970s onward. Ngayon, yun ang directly challenged by these events, yung mga ginagawa ng China. Kaya pagdating naman dun sa second question mo, dun sa mangyayari sa oral arguments, dun, yan ay mangyayari next week. Ang pagkakalam ko, mga July 7 to 13 yung schedule nila. Ang issue lang na pag-uusapan ay yung issue ng jurisdiction and admissibility of the claims. Hindi pa yung merits. Kasi kung maalala nyo, naglabas ng position paper yung China noong last December. Hindi siya nagpa-participate dun sa arbitration, pero naglabas siya ng public position paper. Nagbigay pa rin siya ng legal position. At yung legal position na yun ay yung issue of jurisdiction nga. Ang naging response ng tribunal ay parang kinuha nila yung position paper na yun at kinonsider nila yun bilang isang plea against jurisdiction. And that can be done. That can be done. Parang oposisyon nila. Parang opposition. That can be done kasi even in the International Court of Justice, which is a separate tribunal, in cases na hindi nagpa-participate yung isang party, parang yung International Tribunal now has the duty to ensure na kung ano man yung maaring maging posisyon ng partido yun na hindi nagpa-participate, ay makonsider pa rin para daw maging fair and equitable nga yung judgment nila. Kumbaga parang naninigurado na hindi sila magdidesisyon base lang sa mga sabi-sabi ng isang partido. Kaya parang meron silang ganung duty. Ngayon, ganun ang nangyayari dito sa next week. Kinonsider nila yung mga public statements ng China at pinapasagot niya sa Pilipinas yung mga main points at arguments na nilabas nila doon. Congressman, ginagaya ba ng China ang Russia dito? When Russia annexed the Crimean Peninsula and yung ginagawa ng Russia ngayon sa Eastern Ukraine, ito ba ay may parallelism, may parallel dito sa atin sa South China Sea na ika nga sinasabi ng China somehow, ginawa na rin ng Russia ito sa Europa, gawin na rin namin ito sa South China Sea. Medyo malayo ang comparison dyan. Kasi if you look at the history of the Crimea, dati for a naman while, talaga. Nasa Russia yan. Dati and then naman, they gave it away to Ukraine. And then biglang kinuha nila ulit. Dahil sabi nila, yun ang gusto ng mga taga-Crimea. Chinikita Khrushchev yata. Yung the principle of the right of self-determination ng mga residente doon. Yun ang ini-invoke nila kasi mga Russian-speaking ang majority ng mga nakatira doon sa Crimea. At saka lupa ito. Saka lupa, Plus, yung ibang-iba ang history. Dito kasi, yung China, they're practically new players in the area. Halimbawa, yung Scarborough Shoal that they grabbed in 2012. Nung nasa Navy ako, nagpapatrolya kami dyan. Yes, sir. Yung US Navy, when the US Navy was still in Subic Bay, nagta-target practice. Wala, ni Ubo, wala kang maririnig sa China. Not a pipsqueak. Oo. Tapos, yung Fiery Cross Reef, bago lang sila. Yung Mississippi Reef, they grabbed that in 1994, supposedly, for temporary shelter. In fact, if you go back to their statements noon, yung statements sila with respect to Mischief Reef, sabi nila temporary shelter, parang it's an admission na hindi kanila. But nung nakalingat tayo, noong 1999, they started constructing something permanent. Pero yung mga ibang mga reef na ginagawa nila doon, alam nyo kasi, yung mga yan, karamihan yan underwater. They will not qualify as natural islands. Landforms. And under UNCLOS, and of course, Attorney Batumbakal is in a better position to say this, under UNCLOS, a non-island cannot be made an island by construction, by reclamation. It will continue to be considered a non-island that will not project any territorial sea. Yun ang importante nun eh. Kasi pag nanalo tayo dito, they will be pushed back all the way. Back to Hainan. Pero sir, ang concern ko po dito, sa mga pinakita niyo po kanina na mga na pinakamapa po, yung concern ng Amerika, what is at stake here as far as the US is concerned? Yun lang bang freedom of navigation? Yun lang bang pride nila na medyo unti-unti na yung sphere of influence ng China as far as this area of
of Asia, medyo lumalawak na. And at the same time, ito ba ay talagang race for military superiority as far as this part of the world is concerned? Ang tawag nila dyan, freedom of navigation. Kaya pag magpapatrol na sila dyan, they call it freedom of navigation patrols. Yes. Ang ibig sabihin, they're showing to the world na walang pwedeng magbawal sa kanila. That this is part of the commons. Parang subdivision, no? Ano natin sa layman's term ito. Halimbawa, sa isang subdivision, yung mga kalye, commons yan. Commons yan, oh, yes, sir. Yung park, commons yan. Hindi pwedeng, porke mayaman ka, porke may armas ka, sasabihin mo, akin na itong park na ito, Sasaraduhan walang ko to. ibang pwedeng dumamit dito, kami lang. Kung hindi, may baril kami, may pera kami, malakas kami sa korte. Hindi pwede yun. Kasi part of the commons. And that is exactly what the South China Sea is all about. Ang hindi lang part of the commons, yung tinatawag na exclusive economic zones of the coastal states. Ano Yes, yan? China is one of them. May sarili silang exclusive economic zone. Vietnam, Philippines, Malaysia. Yung gitna Yes, na hindi covered ng any EEZ of any coastal state, yun ang commons, pwedeng dumaan dyan. Yung Finland, pwede magpadala ng fishing boat dyan. Yung Nauru, pwede magpadala ng fishing boat dyan. Nobody owns that. Pero ngayon, dahil dineclare nila na all the way from China hanggang doon sa dulo nung Nine-dash line. na nine-dash line nila, kanila daw yan, no? Which is unprecedented in the history of mankind. 90% practically of 90%. the South Sir, China Sea. tatalakayin ko yan ng malawak dahil may isa pa akong itatanong bago mag-break si Tito Joke at Professor Batong Bakal. Paano naman kung after ng our argument sa July, doon July na to, sabihin no, ng International Tribunal, wala kaming jurisdiction. Or, baliktarin natin, meron kaming jurisdiction, nag-decision in our favor, but what if China will not recognize that decision by the International Tribunal? Iyan po ay sasagutin ni Dr. J. Batong Bakal after we pause for a short break. Magbabalik po ang Political Watch.